Samantala, ipapatupad na ang 50% discount sa LRT2 at ang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Ating pag-uusapan kasama si Light Rail Transit Authority Administrator, Attorney Hernando Cabrera. Admin Cabrera, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Attorney, ano po itong pangunahing layunin nitong ipatutupad na 50% fare discount sa LRT2? At kailan po ito magsisimula? At ang tanong po ng marami, no exemption po ba ito? Ganito, yung pagbibigay natin ng 50% discount, layunin ng government para makatulong tayo sa ating mga mananakay. Kasi alam mo naman, we expect na magtataasan na lahat ng presyo ng bilihin. At ito yung intensyon natin is makatulong tayo, maibsan kahit papaano yung gastusin ng ating mga mananakay sa pamamagitan ng 50% discount sa fare ng LRT Line 2 at saka MRT 3. Attorney, dahil inaasahang dadami ang pasahero dahil sa diskwento, handa po ba ang LRT2 sa posibleng surge ng mga mananakay? May plano po ba para sa dagdag na biyahe o operational adjustments? Well, unang-una, we have to understand na ang Line 2, ang MRT 3, talagang nakadesign sila as mass transit. We expect talaga nakadesign siya sa maraming tao. And with that, yung protocols natin, yung mga personnel natin, yung mga facilities natin, talagang nakadesign ito sa maraming tao. For LRT Line 2, actually, ang design capacity ng LRT Line 2 is around 450 to around 600,000 daily. Pero sa ngayon, ang daily ridership lang natin during weekday is 220,000 na pasahero. So, wala pa sa halos kalahati ng design capacity niya. Okay. Attorney, ayon po sa Department of Transportation, itong fare discount ay magre-resulta sa revenue loss ng rail service. Gaano po kalaki ang epekto nito sa operasyon at maintenance ng LRT2 particularly? Dito sa panibagong 50% discount, yung initial computation namin, yung projection namin, we are stand to lose around 35 million monthly thousand, 35 million monthly yung aming ito yung opportunity loss, ito yung tinatawag natin na income opportunity loss. Kasi kahit tumatakbo pa rin naman yung tren kahit wala yung discount, tatakbo pa rin yung tren, same expenses. Ang problema mo lang is that hindi mo na makukolekta yung amount na yun, 35 million mawawala sa amin buwan-buwan. Okay. Attorney, paano po ipatutupad yung discount para sa iba't ibang uri ng pasahero tulad ng beep card users at single journey ticket buyers? Ano po ang mga hakbang din para maiwasan ang kalituhan o delay sa ticketing system? Okay, number one, ang gamit is beep card, automatic na yan. Wala silang gagawin. By the time na, by Monday, pag tap in nila nung kanilang mga card, automatic na 50% discounted na yon. Wala silang dapat gawin. Hindi nila kailangan pumunta sa teller, wala silang kakalikutin na doon sa card nila. Automatic na yon. Yun naman gumagamit ng single journey ticket, ito yung tingi-tingi, one ride lang na ticket. Yon, kailangan nilang pumunta doon kailangan talaga nilang bumili doon sa teller, Pagpunta nila doon sa teller, ang isisingil lang sa kanila yung discounted rate na, 50% discounted na. Meron din tayong mga ticket vending machine, So ito yung automatic na parang ATM yan. Yun, nakuha na rin yun, nakalibrate na rin namin yon. So pagdating ng Monday, magiging fully operationalized na siya, fully calibrated na siya, automatic na rin yon na ang babayaran mo pagka doon ka bumili ng ticket mo, 50% discounted na. Ganon din yung mga gagamit ng GCash or yung e-wallet na tinatawag. Specifically for MRT3, pwede ang GCash doon at saka some e-wallet. Automatic na rin yun. Yun ang sinasagawa natin. Beginning kahapon yan hanggang the full weekend yun ang gagawin natin. I-adjust natin yung programming para automatic na lahat. Okay. Attorney, ito po tanong din ng karamihan, hanggang kailan po kaya inaasahan tatagal itong fare discount at ano po ang magiging basihan ng pamahalaan o ng LRTA sa pagdedesisyon kung itutuloy o ititigil ito, lalo't hindi pa naman natin alam kung titigil yung sigalot sa gitnang silangan. At given din, yung nabanggit mo kanina na 35 million a month yung revenue loss or yung opportunity loss, paano po yung sustainability nito?
Well, ganito yan. Ang instruction is until further notice. So, hindi pa natin masasabi ito kung hanggang kailan. And we expect naman na hanggat may problema tayo, meron tayong crisis na ganito, tuloy-tuloy pa ito. So, sa madaling salita, until further notice tayo. So, effective yung ating 50% discount. Lilinawin ko rin, yung discount na 50% is across the board yun, lahat. However, yung mga meron ng 50% discount, like mga senior citizen, mga estudyante, mga PWDs, since meron na silang 50% yun, tuloy-tuloy din lang yun. Hindi natin nahatiin ulit yung discounted ticket nila. Constant pa rin yun, naka 50% na sila. So, tuloy-tuloy lang natin yun. Attorney, may koordinasyon din po ba ang LRTA sa iba pang rail lines at transport agencies para matiyak na tuloy-tuloy at integrated ang relief measures para sa commuters? Ganito, for MRT3 at saka Line 2, both are government-owned and operated sila. Kaya madali nating nadesisyonan. Unfortunately, yung Line 1, privatize yan, meron tayong private operator. So, kailangan pa natin silang kausapin. Hindi ko pa masasabi kung ano magiging resulta ng usapan natin, but yun ang gagawin namin. We need to talk to them kasi nga privately operated yung Line 1. Okay. Attorney, ito po, kasabay nito, paano po ninyo pinaghahandaan ang nalalapit na paggunita ng Semana Santa? May magiging pagbabago po ba sa schedule ng mga biyahe? Well, actually, ganun, taon-taon. We do yung heavy maintenance work namin during the Holy Week. Kaya beginning Thursday, yung Thursday, Friday, then Saturday hanggang Easter Sunday, sarado tayo. Yun yung gagawin natin. Taon-taon natin ginagawa ito. Nagsasarado tayo sa mahal na araw. Kasi nga, this is the only time na pwede namin gawin yung mga heavy maintenance activities namin. Hindi namin pwedeng gawin ito on a regular day kasi nga, maantala yung ating operasyon. Kaya, every year, yung pagdating ng mahal na araw, magmula Thursday hanggang Sunday, talagang sinasarado natin ang operasyon, wala tayong operasyon. Attorney, paano nyo naman po sinisiguro ang mas ligtas na biyahe ng ating mga kababayan, lalo na't papalapit na nga po ang Semana Santa? Yan ang number one na bilin sa atin ni Secretary Banoy Lopez nung nag-usap kami na siguraduhin na safe yung ating mga pasahero kasi we expect madadagdagan, dadagsain tayo ng mga tao. And then bukod doon, to ensure yung safety ng ating mga pasahero, we also have to make sure yung ating mga station facilities gumagana lahat, like yung mga CR natin, yung mga toilet, mga comfort rooms, yung mga elevator, escalator, yung mga ticket vending machine, dapat kompleto yung mga tao, dapat walang nag-a-absent kasi nga we expect na dadagsain tayo ng tao. So yung mga ganun na bagay, yun ang mga hindi namin pwedeng pabayaan. Tututok kami dyan to ensure safe at saka more or less comfortable pa rin at convenient pa rin yung kahit maraming tao. We will do all our best na maging convenient at comfortable pa rin yung biyahe ng ating mga pasahero. Alright, mensahe o paalala nyo na lang po, Attorney, sa ating mga kababayan, partikular na yung mga mananakay ng LRT. Well, ang lagi kong pakiusap, sumunod po tayo sa ating mga safety at saka security protocol. Ito po ay para sa kaligtasan at the end of the day, para din lang sa comfort at saka convenience ng ating lahat ng pasahero. So yun lang pakiusap po lagi. Sumunod po tayo sa safety at saka mga security protocol sa pinapatupad natin sa linya. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, LRTA Administrator, Attorney Hernando Cabrera. Thank you, sir.